Estudyante ngang unibersidad na umibig sa kanilang presidente makalipas ang 60 araw, nagulantang ang buong paralan sa katotohanang nabunyag. Si Clara Santos ay kararating lang sa edad na 20, isang mag-aral sa ikalawang taon sa kursong edukasyon sa panitikan sa isang kilalang unibersidad sa Maynila. Isinilang at lumaki siya sa isang mahirap na bayan sa probinsya ng Quezon. Ang maliit at payat na dalaga ay magang namulat sa buhay na nagsasarili, kasama ang kalderong may sinaing na bigas na padala ng kanyang ama mula sa probinsya. Sa ilalim ngang dilaw na ilaw ngang bombilya, tinitiis niya ang ginaw habang nagsisikap na sauluhin ang bawat linyang tula. Pumanaw ang kanyang ina nung siya inasa ikalawang taon ng high school. Ang kanyang ama naman ay nagtatrabaho sa Laguna para suportahan ang pag-aaral ng kanyang nakababatang kapatid at para matupad ang pangarap ni Clara na maging isang guro. Sa isang maliit na kwartong inuupahan na wala pang 10 metro kwadrado sa Ubel, kasama ni Clara si Bea. Magkasama na sila mula pa noong unang taon at bagamat magkasalungat ang kanilang maugali, naging sandalan nila ang isa't isa. Si Bea ay masiyahin at prangka, habang si Clara naman ay mahinahon, tahimik at palaging nag-isip. Noong mga panahong iyon, hindi alam ni Clara na ang kanyang buhay ay malapit ng magbago dahil sa isang hindi inaasahang pulong sa kanilang kolehiyo. Dumating si Presidente Reyes sa harap ng estudyante, isang lalaking matangkat, mahinahon ang kilos, may mamong nga mata, at malalim na boses na tila nagpapatulog sa buong lecture hall. Ayon sa kwento NG maraming profesor, si Ginong Reyes ay nag-aral sa ibang bansa, matalino, desidido at may espesyal na pagtingin sa mga mahihirap na estudyanteng nagsusumikap. Nang hapong iyon, biglang nakatanggap si Clarang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Maikli lang ang nilalaman. Gusto kang makausap ni Presidente Reyes, 2:00 PM sa opisinang presidente. Nagtaka siya. Wala naman siyang ginagawang paglabag at hindi rin niya kilala ang presidente. Bakit siya ipinatawag? Pabirong sinabi ni Bea. Baka nakita ni Sir na maganda ka kaya gusto kang makausap ng sarilinan. Namula si Clara at ngumiti na lang. Hindi na ito pinansin. Pagdating ng tamang oras, marahan siyang kumatok sa pinto. Ang silid ay may amoy kahoy, banayad ang ilaw, at lahat ng bagay ay malinis at mayos sa kakaibang paraan. Tumingala si Ginong Reyes at bahagyang ngumiti. Ikaw si Clara Santos. Nakilala kita sa essay mo na nanalo nung nakaraang semestre. Mahusay kang magsulat, malalim mag-isip, at may talento sa pagtuturo. Gusto mo bang maging academic assistant ko? Natigilan si Clara. Hindi siya makapaniwala na ang isang estudyanteng probinsyana na tulad niya ay bibigyan ng ganoong pagkakataon. May kislap sa kanyang nga mata na mahirap ipaliwanag. Ngunit sa likod ng ngiti ng lalaking nasa katanghalian ang edad, may isang kakaibang tingin na hindi niya napansin. Umuwi si Clara nang may pagbabago sa kanyang puso. Hindi niya alam na sa sandaling iyon, pumasok siya sa isang pintong ngang liwanag. Isang magandang liwanag na kayang tumupok ngang lahat. Mula nang makilala niya si Presidente Reyes, tila pumasok si Clara sa ibang mundo, isang mundong hindi niya inakalang maabot. Tuwing umaga, may mensahe sa kanyang telepono na bumabati ngayong magandang araw. Sa mga tanghaling nakakapaso dahil sa init ng Maynila, mayroon laging isang baso ngang malamig na lemonada na naghihintay sa kanya sa maliit na academic office sa ikatlong palapag, kung saan siya inutusan ni Ginong Reyes na ayusin ang mga dokumento at tumulong sa mga simpleng gawain. Noong una, nahihiya siya. Ang linya sa pagitan ng guro at estudyante, nang nakatataas at nasasakupan, ay laging nagpapanatili sa kanya ng distansya. Ngunit ang malumanay na tingin at mahinang boses ng presidente ang unti-anting nagpatibag sa lahat ng pader. Hindi mo kailangang maging mailap, Clara. Nakita ko lang ang potensyal mo at gusto kitang tulungang umunlad. Kung hindi ka comfortable, handa akong maganap ng iba. Ang masalitang iyon ay nagpadurok sa kanyang puso. Natakot siyang mawala ang mahalagang pagkakataon. Gusto niyang patunayan na kaya niyang gawin ng maayos. Bilang natural na reaksyon, nagsimulang magsikap ng husto si Clara. Mas naging dedikado siya sa trabaho, laging nasa oras, at mayos sa bawat dokumento at tala. Wala pang isang linggo,
Napansin niyang may kakaiba siyang nararamdaman para kay Ginoong Reyes. Hindi ito ang kilik ng isang dalaga, hindi rin purong paghanga, kundi isang banayad na atraksyon. Gumagaan ang kanyang pakiramdam sa tuwing naririnig niya ang kanyang pangalan sa malalim na boses nito. Nagsimula niyang pansinin ang mga matang presidente, mga matang tila laging alam kung ano ang kanyang iniisip. Isang hapon, nang biglang bumuhos ang ulan sa Maynila, nakatayo si Ginoong Reyes sa labas ng opisina, may hawak na payong. Clara, ihahatid na kita. Umuulan ng malakas, babahayin lahat. Nag-alinlangan siya at napatingin sa kanyang sapatos na may sirana. Tumango siya. Iyon ang unang pagkakataon na nakasakay siya sa isang maluwag na kotse na may mabangong amoy at malamig na upuang katat. Nanginginig ang kanyang nga kamay na nakapatong sa luma niyang bag, sa ubelt ka pala nakatira. Alam ko ang lugar na yan. Dati, nangungupahan din ako tulad mo. May mga gabing sobrang lamig sa Maynila, kumakain akong instant pancit canton habang tumutulo ang luha ko. Dahil sa kwentong iyon, bigla niyang tiningnan ang presidente sa ibang paraan. Isang taong dumaan sa paghihirap, isang taong nagsumikap mula sa kahirapan tulad niya, isang taong nakakaintindi sa kanya. Ang pagkakaintindihan ay pumasok sa bawat maliit na kwento, sa bawat oras na makasama sila sa trabaho. Hindi niya alam kung kailan siya nagsimulang hanap-hanapin ito. Makalipas ang ilang araw, binigyan siya nito ngang isang lumang libro ngang panitikang Ruso na may kupas na pabalat at sulat kamay ngang isang sikat na propesor. Regalo ko sayo. Dati, may nagbigay nito sa akin para magkaroon akong tiwala sa propesyon. Ngayon ikaw naman, hawa ni Clara ang libro at ang kanyang puso ay tila tumatalon sa tuwa. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang kinilala siya hindi dahil sa kanyang mangga marka o hitsura, kundi dahil sa kanyang kaluluwa at determinasyon. Hindi niya namalayan na sa mas simpleng kilos na iyon, isang bitak ang maingat na inihahanda. Bawat basong tubig, bawat tingin, bawat payo, ay may dalang pamilyar na amoy. Ang amoy ngang matamis na manipulasyon. Mula nang matanggap niya ang libro mula kay Presidente Reyes, lalo pang lumalim si Clara sa isang relasyon na sa unay tila dalisay na ugnayan ng guro at estudyante, ngunit unti-unti nang nakbabago ng kulay. Ang nga oras nila sa trabaho ay hindi na lamang tungkol sa pag-ayos nga lesson plan o pag-edit ng nga lecture. Naging mahahabang sesyon itong pag-usap hanggang gabi, kung saan nakaupo siya at tahimik na nakikinig sa mga kwentong presidente tungkol sa kanyang mahirap na kabataan, mga kabiguan, at ang kalungkutan ng isang lalaking matagal nang walang tunay na nakakaintindi sa kanya. Laging alam ni Ginoong Reyes kung paano gawing espesyal ang kanyang kausap. Hindi naiba si Clara. Sa tuwing natatapos niya ng maaga ang kanyang gawain, ngingiti ito at ang kanyang mata ay kumikinang sa tuwa na parang isang batang pinuri. Isa ka talagang hiyas. Hindi ako nakamali sa pagpili sa iyo. Unti-unti, ang kanilang pakikita ay hindi na lamang sa loob ng universidad. Isang beses, pagkatapos ng trabaho, tinanong siya nito, mahilig ka ba sa OPM? May alam akong isang coffee shop na maganda, samahan mo ako ngayong gabi. Saglit na nag-alinlangan si Clara, ngunit tumango rin. Kinumbinsi niya ang sarili na isang tasa lang ng kape iyon. Ngunit ng gabing iyon, sa ilalim ng malabong dilaw na ilaw at malungkot na boses ng isang matandang mang-awit, naramdaman ni Clara ang pagtibo ng kanyang puso sa bawat malumanay na tingin ni Ginoong Reyes. Hindi ito humawak o nagsabi ang anumang labas sa linya. Ngunit ang kanyang pagiging magino, ang bawat matagal na tingin, at ang bawat sandali ng katahimikan na puno ng kahulugan ang nakparamdam kay Clara na naiba siya sa ibang mga estudyante. Nagsimula siyang mag-isip, siguro malungkot din siya, at ako ang nakpapagaan ng kanyang loob. Mula noon, dumalas ang kanilang pagmamensahe. Sa umaga, good luck sa klase mo. Sa tanghali, kumain ka na ba? Sa gabi, huwag kang magpupuyat. Naramdaman niya ang pag-alaga na hindi pa niya naramdaman mula sa iba. Napansin ito ni Bea, ang kanyang kaibigan. Isang beses,
Nang makita niya ang pangalan ni Ginoong Reyes sa screen ng telepono ni Clara na may kasamang heart icon, kumunot ang nunibia. Bakit ganyan mag-text si Sir? Presidente, siya Clara. Namula si Clara, kinuha ang telepono at bahagyang ngumiti. Siguro turing niya lang sa akin ay isang mahal na estudyante. Huwag kang mag-isip ngang kung ano-ano. Hindi na nagsalita si Bea. Ngunit ang kanyang nga mata ay punong pagdududa. Hindi pa naintindihan ni Clara noon na may mga bagay na hindi kailangang pangalanan para maging simulangang isang pagkakamali. Hindi naman siya ganap na inosente. Ngunit ang pag-alaga ng presidente ay sobrang galing at laging nasa tamang oras, kaya't lahat ng rason sa kanyang isipan ay lumambot. Isang maulang gabi, habang abala siya sa pag-ayos ng mga dokumento sa academic office, tumunog ang kanyang telepono. Bumaba ka na. Naghihintay ako sa labas ng gate. Umuulan, hindi kita pwedeng hayaang umuwi mag-isa. Ang pamilyar na kotse ay muling lumitaw sa gitna ng ulan. Sa pagkakataong ito, pumasok si Clara sa sasakyan ng walang pag-aalinlangan. Ang amoy ng pabango sa kotse, ang malamyos na musika, at ang mabagal na pananalita ng presidente ay tila nahatid sa kanya sa isang mahimbing na panaginip. May pagkakataon bang binago mo ang buhay ko? Isang tanong na binitiwan na kasinggaan ng usok. Hindi siya nangahas sumagot, ngunit ang kanyang puso ay tumigil ng isang tibok. Pagkatapos ng gabing iyon, tila nagbago ang lahat. Hindi sa panlabas, kundi sa puso ni Clara. Naramdaman niya na para siyang may dalang isang sikreto na may kasamang takot at dahan-dahang pagkahumaling. Ang mga mensahe at pagkikita ay lalo pang dumalas, ngunit hindi na kasing inosente ang dati. Sa tuwing lumilitaw ang pangalan ng presidente sa kanyang telepono, bumibilis ang tibok ng kanyang puso, ngunit may kasama itong kakaibang pakiramdam na para bang may ginagawa siyang mali ngunit hindi niya mapigilan. Alam ito ni Ginoong Reyes at ginamit niya ito ng buong husay. Isang hapon, matapos niyang ayusin ang nga materyales para sa isang seminar, sinabi nito, hindi mo na kailangang pumasok bukas. May business trip tayo. May academic exchange sa labas ng siyudad, gusto kong sumama ka para matuto. Ako na ang bahala sa lahat ng gastos. Saglit na nag-alinlangan si Clara. Ngunit naisip niya, academic assistant naman ako. Walang masama rito. Tumango siya nang hindi nagsasabi kay Bea. Kinaumagahan, sinundo siyang kotse sa kanto ng kanilang eskinita. Nakasuot si Clara ng puting blouse at mahabang palda na may bahagyang makeup na nagpalitaw sa kanyang natural na ganda. Sa loob ng sasakyan, walang masyadong nagsasalita, tanging mahinang musika at ang paminsan-minsang pagdamping ang kamay ng presidente sa librong hawak niya. Pagdating nila sa lugar, nagulat siya. Walang seminar, kundi isang maliit na villa sa isang tahimik na resort sa Tagaytay. Maikli ang paliwanag ni Ginoong Reyes. Napospon ang seminar, pero dahil nakapag-book na ako, naisip kong manatili na lang tayo rito ang isang araw. Huwag kang mag-alala, isipin mo na lang na ito'y isang maikling bakasyon. Hindi niya alam kung paano tatanggi, ang lahat ay nangyari ng biglaan. Ang kwartong may dalawang kama, ang malaking kama, ang mahabang katahimikan, lahat ay tila planado. Naramdaman niyang kumakabog ang kanyang dibdib. Isang bahagi sa kanya ang nagsasabing, umalis ka na Clara, ngunit ang tingin ng presidente ay sobrang malumanay na hindi niya kayang tumalikod. Nang gabing iyon, ang huling natitirang linya ay nabura, walang pilitan, tanging manggasalitang malambot pa sa seda. Pinapaniwala mo ako sa nararamdaman ko, pareho na tayong matanda, Clara. Sa pagitan ng dalawang taong nakakaintindihan, natural lang ito. Nakahiga si Clara matapos ang lahat, nakatingin sa kisame, hindi maintindihan ang nararamdaman. May kaunting init, pero mas marami ang pakiramdam ng kawalan at, sa isang sulok, takot. Takot na nakapasok siya sa isang lugar na hindi na niya malalabasan. Kinaumagahan, pagbalik niya sa kanilang inuupahan, wala siyang ikinuwento kay Bea. Sinabi lang niyang na-postpone ang business trip at nakape lang sila bago umuwi. Tinitigan siya ni Bea ng matagal, ngunit yumuko si Clara para iwasan ang tingin ng kaibigan. Nagsimulang ilihim ni Clara ang tungkol sa kanila ni Ginoong Reyes. Hindi na ito relasyon ng guro at estudyante.
pero hindi rin matatawag na magkasintahan. Ito ay isang bagay na nakalutang, puno ngang sikreto, na nagparamdam sa kanya na siya ang pinili, ngunit kasabay nito, nagparamdam din ng kasalanan sa tuwing nakikita niyang dumadaan ang tingin ng presidente sa ibang mga estudyante. Doon nagsimula ang sikreto. Isang sikreto na akala niya ay may tatago ng maayos, ngunit ito mismo ang magiging apoy na tutupok sa lahat. Pagkatapos ng academic trip, ang relasyon ni Clara at Presidente Reyes ay nakbago sa isang anyo na mahirap pangalanan. Wala na ang maalanganing tingin o nahihiyang pagdampingang kamay. Tuwing hapon, sinusundo pa rin siyang presidente at nagpapatuloy ang kanilang walang katapusang pag-usap tungkol sa buhay, libro at propesyon. Ngunit ngayon, ang lambing samga tingin nito ay may kasama ng kapangyarihan. Hindi nangahas si Clara na tanungin kung ano sila sa isa't isa. Hindi rin nagsasalita si Ginong Reyes, ngunit mayroon siyang ibang paraan para bigyan siya ng katiyakan sa pamamagitan ng mga pangako. Huwag kang mag-alala sa pag-aral mo. Pagka-graduate mo, irerekomenda kitang manatili sa universidad bilang isang baguhang propesor. Kailangan ng paralan ng nga taong tulad mo mag-isip, at huwag kang mag-alala sa hinaharap. Kapag naging maayos na ang lahat, hahanap akong paraan para hindi na natin kailangang magtago. Ang nga salitang iyon, na ibinubulong sa kanya gabi-gabi, ay nagbigay daan kay Clara na bumuong isang magandang panaginip. Balang araw, kapag nakapagtapos na siya, wala nang nga mapanghusgang tingin, at hindi na nila kailangang itago ang kanilang relasyon. Kikilalanin siya sa kanyang propesyon at sa kanyang pag-ibig. Nagsimula siyang mamuhay para sa hinaharap na iyon. Sa tuwing naalala niya ang gabi sa villa, sa halip na makonsensya, sinasabi niya sa sarili na iyon ay patunay ngang isang tahimik ngunit tapat na pag-ibig. Ngunit maganda ang panaginip. Habang ang katotohanan ay nagsisimula ng magkaroon ng galamat. Lalong napapansin ni Bea ang pagbabago sa kanyang kaibigan. Madalas magulat si Clara kapag may mensahe sa kanyang telepono, palihim na lumalabas para sumagot ng tawag at umuwi ng gabi ng walang paliwanag. Isang beses, pagkapasok ni Clara sa kanilang silid, hinarang siya ni Bea. Clara, may problema ka ba? Kayo na ba ni Presidente Reyes? Natigilan si Clara, bumubuka ang kanyang bibig ngunit walang salitang lumalabas. Hindi na kailangan ni Bea ng sagot. Lumapit siya sa mesa at kinuha ang isang piraso ng papel kung saan nakasulat ang petsa at lugar kung saan sinundo ni Ginoong Reyes si Clara. Nanginginig ang boses ni Bea, "Ayokong may gawin kang mali, Presidente siya Clara. Kung may mangyari, ikaw ang masasaktan, hindi siya." Ngunit hindi nakikita ni Clara na mali ang kanyang ginagawa. Ang nakikita niya ay minamahal siya, pinili, at pinangakuan. Umiyak siya ngunit walang sinabi. Niyakap lang ng mahigpit ang librong regalo sa kanya ni Ginoong Reyes, na parabang hawak niya ang isang ebidensya ng pag-ibig. Kinabukasan, maagang pumasok si Clara sa universidad. Habang nag-aproba ng mga lecture si Ginoong Reyes, nag-aalangan siyang nagtanong, "Kung malaman ng iba ang tungkol sa atin, mananatili ka ba sa tabi ko?" Tumingala ito. Ang kanyang nga mata ay hindi na kasing lembing ng dati. Ngunit mahinahon pa rin ang boses. "Huwag kang mag-alala. Kapag kailangan, hahanap akong paraan para maging opisyal ang lahat. Pero sa ngayon, mag-aral ka munang mabuti. Kailangan kong maging matatag ka." Mula noon, hindi na tumutol si Clara. Lahat ng payo ni Bea ay hindi na niya pinakinggan. Nagtiwala siya sa presidente, nagtiwala sa hinaharap na iyon, isang hinaharap na binuo nga pangako at malamat na hindi pa niya kayang makita. Si Bea ay hindi kailanman ang tipong ng tao na madaling magsawalang bahala sa mga kakaibang pagbabago. Lalo na kay Clara, ang matalik niyang kaibigan na kasama niya ng mahigit isang taon. Dati, si Clara ay isang simpleng tao nag-aral sa umaga, nagtuturo sa hapon, at nag-aral ulit sa gabi. Ngunit nitong mga nakaraang araw, tila naging ibang tao siya, tahimik, madalas ngumingiti mag-isa, at minsan ay nakatulala ng ilang oras. Ang kanyang telepono ay laging nakataob, at sa tuwing may mensahe, ang kanyang nga mata ay kumikinang sa halo-halong saya at kaba. Nagsimulang mag-obserba si Bea. Naalala niya ang isang maulang gabi. Sinabi ni Clara na may gagawin siya sa paaralan. Ngunit bandang alas 9 gabi,
Aksidenteng napatingin si Bea sa bintana ng kanilang dormitoryo at nakita ang isang pamilyar na kotse na nakaparada sa ilalim ng poste ng ilaw. Lumabas si Clara mula sa passenger seat, nagmamadaling pumasok sa gusali habang may payong. Natigilan si Bea. Nakilala niya ang plakang sasakyan, ito ay kay Presidente Reyes. Mula nun, tahimik na itinala ni Bea ang lahat ng kakaibang pangyayari. Ang oras ng pag-alis ni Clara, ang bilang ng ngatawak na sinasagot niya sa labas. Hindi siya nagtanong o nanghusga. Alam niyang kung agahan niya, lalo lang magsasara ang kanyang kaibigan. Isang araw, habang kumakain sila ng take-out na pagkain, ibinaba ni Bea ang kanyang makubiertos at tinitigan si Clara. Anong itinatago mo sa akin? Nagulat si Clara at umiwas. Wala. Siguro pagod lang ako. Pagod o in love. Pilit siyang ngumiti. Siguro. Pero hindi pa malinaw. Hindi na nagsalita si Bea, ngunit sa kanyang isipan, sigurado na siya. Si Clara ay pumapasok sa isang mapanganib na relasyon. Nang gabing iyon, nagpanggap si Bea na may pupuntahang tutorial, ngunit sa totoo lang, naghintay siya malapit sa universidad. Alam niyang may schedule si Clara na mag-ayos ng madokumento sa academic office. Bandang alas 7 ng gabi mula sa malayo, nakita ni Bea ang pamilyar na kotse na huminto sa gilid ng gate. Bumukas ang pinto ng passenger seat at, tulad ng inaasahan, sumakay si Clara, umupo malapit kay Ginoong Reyes. Nakahilig ang kanyang mukha, hawak ang madokumento, ngunit hindi may tago ng kanyang mamata ang kahinaan. Naktago si Bea sa likod ng pader, at naramdaman niyang naninikip ang kanyang dibdib. Alam niyang hindi na ito isang relasyon sa trabaho. At ang mas mahalaga, si Clara ang emosyonal na nakadepende. Hindi niya ito maaring pabayaan. Hindi dahil gusto niyang makialam, kundi dahil naiintindihan niya na sa isang lalaking tulad ni Presidente Reyes may mataas na posisyon, kagalang-galang na anyo, at misteryosong nakaraan, lahat ay maaring itago ng maayos. Ngunit kung isang araw ay may mangyari, hindi ang presidente ang magdurusa. Kinabukasan, lihim na nilapitan ni Bea ang isang dating propesor, si Ginang Cruz, na matagal nang nagtatrabaho sa universidad at malapit nun kay Presidente Reyes. Diretsahan siyang nagtanong, "Ma'am, may alam po ba kayong may napahamak dahil sa sobrang pagiging malapit kay Presidente Reyes?" Nagulat si Ginang Cruz, at biglang lumungkot ang kanyang mata, ngunit maikli lang ang sinabi, "Sabihin mo sa kaibigan mo na tumigil na habang maaga pa." Ang sagot na iyon ay sapat na para maintindihan ni Bea. May mga katotohanang maingat na itinatago sa universidad na ito. At kung wala siyang gagawin, si Clara ang maaring susunod na magbabayad. Oktubre, nagsimulang lumamig ang panahon sa Maynila. Ang maunang simoyng hangin ay nagdudulot ng kalungkutan at kahinaan, lalo na sa isang babaeng tulad ni Clara, 20 taong gulang, malayo sa pamilya, at araw-araw na humaharap sa mga hindi nakikitang precious scholarship, grado, internship, at ang alalahanin sa pang-araw-araw na gastusin. At sa gitnang lahat ng ito, si Presidente Reyes ay laging nariyan bilang isang matatag na sandalan. Nasanay na siyang makatanggap ng mensahe mula rito tuwing umaga, nasanay na umupo sa opisina nito ng walang pag-alinlangan, at nasanay na sa mga tila aksidenteng pagdamping kamay na mas matagal kaysa sa karaniwan. At nasanay na rin siya sa pakiramdam na inaalagaan at pinupuri ng isang mas matandang lalaki araw-araw. Nang gabing iyon, pagkatapos ng trabaho, pinaiwan siya ng presidente para ayusin ang ilang dokumento. Halos wala ng tao sa gusali, tanging ang dilaw na ilaw mula sa ikatlong palapag ang nagbibigay liwanag sa tahimik na pasilyo. Ang katahimikan ay sobrang lalim na kahit ang paglipat ng pahina ay maririnig. "Pagod ka na ba?" Tanong nito habang abala siya sa pag-type. "Medyo po, pero okay lang." Tumayo ito at lumapit sa likuran niya. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang nga kamay sa balikat ni Clara. "Hayaan mong masahihin kita. Masyadong matigas ang balikat mo, hindi maganda yan." Nagulat si Clara, ngunit sa halip na umalma, nanatili siyang tahimik. Isang bahagi dahil sa gulat, at isang bahagi dahil ayaw niyang tanggihan ang pakiramdam na inaalagaan. Ang mga kamay nito ay mainit, at ang kanyang pahinga sa likod ng kanyang batok ay nakdulot sa kanyang pakalito. "Alam mo ba,
Mula nang pumasok ka sa silid na ito, alam ko nang may kakaiba. Hindi ka tulad ng ibang estudyante. Matalino ka, malalim, at nagbibigay sa akin ng pagnanais na protektahan ka. Lumingon si Clara para sana magsalita, ngunit sa sandaling iyon, inilagay nito ang kanyang kamay sa pisngi niya sobrang gaan, sobrang galing. Ang kanyang mga mata ay hindi na mata ng isang guro, kundi mata ng isang lalaki na tumitingin sa babaeng gusto niyang angkinin. Hindi ka natatakot, di ba? Hindi po, nagulat lang ako na ganito kabilis. Ngumiti ito at marahang hinalikan ang kanyang no. Minsan, ang mga pinakatotoong bagay ay dumarating ng dahan-dahan. Hindi kita pipilitin kung ayaw mo. Ang mga salitang binitawan ay parang isang paanyaya at siya, sa gitna ng panginginig, ng lamig ng panahon at ng kalituhan sa kanyang nararamdaman, ay hindi umatras, hindi sila umuwi agad ng gabing iyon. Isinara ang mga kurtina sa academic office at ang kanyang telepono ay nakasilent sa mesa. 2 beses nag-text si Bea ngunit walang sagot. Sa labas, nagsimulang umambon sa Maynila. Kinaumagahan, nagising si Clara sa kanilang inupahan na may halo-halong pakiramdam kawalan, pag-alala, at isang bagay na parang kasalanan. Tinanong niya ang sarili kung may nawala ba sa kanya o may nakamit siyang isang bagay na walang sinuman ang makakaintindi. Tiningnan siya ni Bea mula sa kabilang kama, punong pagdududa ang nga mata, ngunit walang sinabi si Clara. Ibinaksak niya ang mukha sa unan, iniiwasan ang tingin ng kaibigan. Sa kanyang isipan, iisa lang ang tumatakbo. Hindi ko na ito mapipigilan. Mula sa gabing iyon, hindi na si Clara ang dating walang malay na estudyante. Tuwing gigising siya, sa halip na isipin ang mga aralin, iniisip niya kung makikita ba silang presidente, kung ano ang i-text nito, at kung magagalit ba ito kung hindi siya agad sasagot. Hindi niya namamalayan na unti-unti na siyang umikot sa isang mundo na nakasentro lamang sa lalaki. Hindi na nagpapanatili ng distansya si Presidente Reyes. Ang kanyang boses sa telepono ay naging mas tiyak na may bahid ng pagutos. Huwag ka ng magtutor ngayon. Malayo yan at umuulan. May ipapagawa ako sa iyo rito sa paralan. Huwag ka nang umuwi sa probinsya ngayong weekend. Busirin naman ang tatay mo. Dito ka na lang. Dadalhin kita sa bookstore para pumili ng magagandang libro. Noong una, inakala ni Clara na ito ay pag-aalaga. Ngunit napansin niyang nawawalan na siyang karapatang magdesisyon. Sa tuwing tatanggi siya, mananahimik ito at hindi na magte-text. Natatakot siya sa katahimikang iyon, nagpaparamdam ito sa kanya na may ginawa siyang mali. Kaya tumatango na lang siya. Isang beses, niyaya siya ni Bea na kumain sa labas kasama ang kanilang makaibigan. Nag-alinlangan si Clara, hindi yata ako makakasama ngayon. Sabi ni Presidente Reyes, may kailangan akong ihanda para bukas. Tiningnan siya ni Bea, punong pagkadismaya ang mga mata. Sino ba yung presidente na yan at lahat na lang ang bagay? Siya ang inuna mo kaysa sa sarili mo, sa akin, at sa mga kaibigan natin? Yumuko si Clara. Hindi niya alam kung paano sasagot. Alam lang niya na sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi na siya komportable tulad ng dati. Sa tuwing gabi na itong mag-text, bumibigat ang kanyang dibdib. Sa tuwing tinatanong siya kung saan siya pupunta, kailangan niyang magpaliwanag na parang isang bata. Minsan pa nga'y tinanong siya, sino ba yung laging mong ka-text? Yung kasama mo sa kwarto o iba? Pilit siyang ngumiti. Si Bea lang po at mga kaklase ko. Tumango ito, ngunit ang kanyang nga mata ay tahimik na dumadaan sa teleponong hawak niya. Nang gabing iyon, bigla siyang nainis nang kunin ni Bea ang kanyang telepono para tingnan ang nalitrato ng kanilang klase. Agad niya itong kinuha pabalik. Ang distansya sa pagitan ng dalawang magkaibigan ay nagsimulang lumaki. Naramdaman ni Bea na isinasantabi na siya, habang si Clara naman ay naramdaman na hindi na niya kilala ang kanyang sarili. Nagsimula siyang magtago, gumawa ng mga dahilan, at laging nabubuhay sa tensyon na parabang may itinatagong hindi dapat malaman. Isang gabi, habang nag-scroll sa Facebook, nakita niya ang litrato ng kanyang nga kaibigan sa isang seminar. Isang aktibidad na dati niyang kinagigiliwan. Ngunit ngayon,
wala na siyang oras, wala ng espasyo. Lahat ay napuno nga pakikita nilang presidente, matext sa hating gabi, at mga pagkakataong kailangan niyang sumunod kapag tinawag. Minsan, mahina niyang sinabi, gusto ko sanang sumali ulit sa writing club. Nakita ko, may bago silang grupo. Maring tumanggi si Presidente Reyes. Masyado ka ng maraming ginagawa para saan pa yung pagsusulat? Para makipagtsismisan sa mga estudyanteng yan, natigilan siya sa sinabi nito. Hindi dahil sa bigat ng mga salita, kundi dahil iyon ang unang pagkakataon na may tumanggi sa bagay na nagbibigay sa kanyang ang halaga. Ngunit muli itong lumambot, inilagay ang kamay sa kanyang pisngi. Nandito naman ako, lahat ng pinakamaganda ibibigay ko sa iyo. Hindi mo kailangan ang mundo sa labas. Sa sandaling iyon, naintindihan niya na ang tinatawag na pag-ibig na ibinibigay sa kanya ay hindi lang emosyon. Ito ay isang malambot na hawla na hinabi mula sa matatamis na salita para ikulong siya sa isang mundo kung saan mabubuhay lamang siya ayon sa gusto nito. At si Clara, sa mga mahahabang gabing ang katahimikan, ay nagsimulang natatakot sa sarili niyang hindi na kayang kumawala. Isang umaga, pagdating ni Clara sa academic office, naabutan niya si Ginang Nena, isang staff, na abala sa pagayos ng papeles. Mas seryoso ang mukha kaysa dati. Pagkakita kay Clara, bigla niyang sinabi, may problema sa universidad. May nakpadala wrong ang anonymous email sa opisina ng mga dekano, natigilan si Clara. Tungkol saan po? Hindi pa malinaw, pero tungkol daw sa teacher's ethics. Siguro tungkol na naman sa profesor na may relasyon sa estudyante. May kaso na ring ganyan dati? Muntik ng sumabo. Sabi ni Ginang Nena habang umiiling, puno ngang kahulugan ang kanyang nga mata. Nanahimik si Clara, hinikpitan ang hawak sa kanyang bag, at mabilis na naglakad papalayo. Kumakabog ang kanyang dibdib. Tanghali, nakatanggap siyang mensahe mula kay Presidente Reyes. May narinig ka na ba? May anonymous letter na ako ang target. Manatili kang kalmado. Hindi ka maapektuhan nito kung mananahimik ka. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang likod. Iyon ang unang pagkakataon na diretsahan nitong binanggit ang posibleng kahihinatnan. Wala na ang maasalitang nagpapakalma. Wala na ang malalim na boses o ang malambing na ngiti, tanging maasalitang matigas na parang isang babala. Nang hapong iyon, nakaupo lang si Clara sa kanilang silid. Binuksan niya ang kanyang laptop, nag-login sa kanyang student email, at tiningnan ang nga email mula sa universidad. Napako ang kanyang tingin sa isang pulang subject line. Pagtuliksa sa relasyong labak sa etikang guro sa kolehiyong edukasyon. Ang pangalang nakasaad, Presidente Reyes. Hindi niya magawang i-click ang email, ngunit ang subject line pa lang ay sapat na para manikip ang kanyang dibdib. Sino ang sumulat ng liham na iyon? Si Bea ba? O may iba pang nakakalam? O isang taong tulad niya nun? Gabi, tumawag si Presidente Reyes, hindi na malambing ang boses. Tandaan mo, pribado ang ugnayan natin. Walang sinuman ang may karapatang makialam, at lalong walang sinuman ang may karapatang sirain ang karera ko. Naintindihan mo ba? Natigilan si Clara. Wala po akong pinagsabihan. Sumpa man. Mabuti. Manahimik ka lang. Lilipas din ang lahat. Sa unang pagkakataon, natakot siya sa boses nito. Hindi takot na iwanan, kundi takot na hindi na ito ang taong pinakatiwalaan niya. Nang gabing iyon, naglagay si Bea ang isang tasang salabat sa mesa ni Clara. Walang imik, umupo lang ito sa tapat na kama. Maya-maya, naksalita si Bea. Alam ko ang tungkol sa liham, pero hindi ako ang nakpadala. Tumingin si Clara sa kaibigan, gulat ang namata. Alam mo rin, dahan-dahang tumango si Bea. Clara, hindi ikaw ang una. Nag-imbestiga ako. May isang taong nawala na lang sa universidad nang walang nangahas na magsalita. Natatakot ako. Kung magpapatuloy ka, baka ikaw na ang susunod. Hindi na umalma si Clara. Yumuko siya. Kinukuyom ang lumang panyo na padala ng kanyang ina. Ang liham na iyon ay hindi lang nagdulot ng bulong-bulungan sa buong paralan, kundi nagtulak din sa kanya na suriin ang sarili. Nagmamahal ba siya? O isa lang siyang piyesa sa larongang isang taong sobrang tuso? Mula nang may padala ang anonymous na liham, naging mabigat ang atmosfera sa universidad. Mas kaunti na ang mga propesor na nagtatawanan,
At ang mga estudyante ay puno ngang bulungan. Bawat tingin ngayon ay may dalang pagdududa na parabang ang taong tinutukoy sa liham ay maaring katabilang nila. Nabuhay si Clara sa mga araw na bawat hakbang niya papasok sa klase ay napakabigat. Hindi niya alam kung sino ang sumulat ngang liham, kung sino ang tumitingin sa kanya ng may kuryosidad. At hindi na rin siya nangahas na magtanong pa kay Bea tungkol sa taong nawala na binanggit nito. Ang alam lang niya, mula noon, hindi na siya ipinatawag ni Presidente Reyes sa academic office. Walang paliwanag, walang mensaheng pangungumusta, tanging katahimikan. Isang katahimikang malamig, mahaba, at mas nakakatakot kaysa sa anumang banta. Nagsimulang matakot si Clara kahit sa tunog ng kanyang telepono. Palagi niyang tinitignan ang kanyang nga mensahe, ngunit ang kanilang pag-usap ay nananatiling tahimik. Sa tuwing may tumatawag sa kanyang pangalan sa klase, nagugulat siya na parabang naninikip ang kanyang dibdib sa takot na nabunyak na ang lahat. Isang araw, nakasalubong sila ni Presidente Reyes sa hagdanan. Dumaan lang ito na parang hindi sila makakilala. Walang tingin, walang bati, tanging isang sadyang pakdistansya. Natigilan siya at naramdaman niyang walang laman ang kanyang puso. Nagsimula niyang mapagtanto na ang kanilang relasyon ay hindi kailanman nagkaroon ng pangalan, hindi kasintahan, hindi ordinaryong estudyante, walang anuman. Gabi, niyaya siya ni Bea na kumain ng lugaw sa labas tulad ng dati. Umiling siya at sinabing pagod siya. Tumango si Bea at hindi na nagtanong, ngunit bago umalis, nag-iwan ito ng isang pangungusap. Maari kang manahimik, pero ang katotohanan, hindi. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan buong gabi. Nakahiga siya sa kama, nakatalukbong ng kumot, dilat ang mga mata habang nakatingin sa kisame. Sa labas, humuhuni ang hangin, at ang ambon ay tumatama sa yero na parang mahinang katok sa pinto. Naalala niya ang mga pagkakataong hinahaplos nito ang kanyang buhok, ang mga yakap nito, at ang pagtawag sa kanya na espesyal. Ngayon, lahat ay naglaho sa isang malami na kawalan na parabang hindi kailanman nangyari. Kinaumagahan, habang nakapila sa kantina, narinig ni Clara ang bulungan ng dalawang estudyante sa likuran niya. Narinig ko, aimbestigahan daw si Presidente Reyes. Talaga? Sino naman kaya ang naglakas loob? Baka dating estudyante. May sismis dati na may kaso na ring ganyan, pero tinakpan lang. Hinigpitan ni Clara ang hawa sa kanyang tray, at naramdaman niyang namumuo ang luha sa kanyang nga mata. Pakiramdam niya ay para siyang naglalakat sa alambre, sa likod niya ay ang bangin ng sakit, at sa harap niya ay isang makapal na hamok ngang pagdududa at kahihiyan. Hindi niya alam kung kanino pa magtitiwala, sa pangakong isang lalaking tumalikod na, sa isang institusyon na dati niyang itinuring na tahanan, o sa sarili niya, isang 20 taong gulang na babay na lumabas sa kanyang comfort zone para lang mahulog sa isang relasyong walang patutunguhan. Nang gabing iyon, muli niyang binuksan ang librong bigay sa kanya. Nandun pa rin ang sulat, para kay Clara, ang babaeng may magandang kaluluwa at matatak na dignidad. Napatawa siya, isang tuyong tawa. Dignidad? Hindi na niya alam kung gaano pa karami ang natitira sa kanya. Si Bea ay hindi ang tipong tao na tatayo lang sa gilid habang ang kanyang kaibigan ay nasa bingit ng kapahamakan. Ang katahimikan ni Clara, ang biglaang paglamig ni Presidente Reyes, at ang mabulong-bulungan sa paralan ay nagbigay sa kanya ng isang kasiguraduhan. Hindi ito simple, at hindi rin ito ang unang pagkakataon. Isang linggo ngang hapon, habang nililinis ang kanilang lumang estanteng libro, aksidenteng nakita ni Bea ang isang folder na naiwan ni Clara mula pa noong unang taon. Sa gitna ng mga papel, nakita niya ang isang listahan ng mga estudyanteng nakakuhang scholarship noong nakaraang semestre na may sulat kamay ni Presidente Reyes sa isang sulok. Bigyan ng espesyal na pansin ang estudyanteng si JTN Panitikan Ka-17. Kumunot ang nuni Bea. Hindi pamilyar ang pangalan, ngunit ang Panitikan Ka-17 ay 3 taon na mas nauna sa batch ni Clara. Binuksan niya ang kanyang laptop, pumasok sa email system ng universidad at sinubukang i-type ang pangalang JTN. Lumitaw ang isang lumang email address, jtn17@universidad.edu.ph. Ang account ay hindi na aktibo.
Sinimulan niyang halungkatin ang nga lumang balita ng universidad sa internal website. Hindi naging mahirap hanapin. Noong taong iyon, si JTN ay isang mahusay na estudyante, nanalo nga ay kalawang pwesto sa isang citywide writing contest, at may tulang nailatala sa isang pambansang pahayagan. Ngunit mula sa huling bahagi ng semestreng iyon, bigla na lang siyang nawala. Walang balita tungkol sa kanyang pagtatapos. Walang pangalan sa listahan ng mga nagsipagtapos, at walang kahit anong paalam mula sa kanilang departamento. Naramdaman ni Bea na nanlamig ang kanyang likod. Nang gabing iyon, hinintay niyang makatulog si Clara bago niya binuksan ang kanyang telepono at nahanap sa social media. Sinubukan niyang i-type ang pangalang JTN, kasama ang keyword na panitikan K-17. Matapos ang ilang sandali, natakpuan niya ang isang lumang account na halos hindi na ginagamit. Jasmine, living slowly in a fast city. Ang profile picture ay isang babaeng nakatalikod, mahaba ang buhok, at nakasuot ng kulay abong sweater. Ang huling post ay 2 taon na ang nakalipas, may makapangarap na hindi dapat ipagpalit sa tiwala. Nagpadala si Bea ng isang maikling mensahe. Ikaw ba yung taga-panitikan K-17? Kaibigan akong isang estudyante na dumaranas ng halos kaparehong sitwasyon. Sana sumagot ka kung hindi, ako nakakaabala. Ipinadala ang mensahe alauna ngang madaling araw. Hindi umasa si Bea na sasagutin ito. Ngunit wala pang 10 minuto, isang berdeng tuldok ang lumitaw. Send. At pagkatapos, isang sagot ang lumabas. Si Presidente Reyes ba ang tinutukoy mo? Natigilan si Bea. Halos hindi na siya naghintay, nag-type siya ng mahabang mensahe. Ikinuwento niya ang tungkol kay Clara, ang pagbabago nito, ang anonymous na liham, at ang masenyales ng mental na manipulasyon na nakikita niyang nauulit. Maikli ang sagot ng kausap. Akala ko, ako lang ang nag-isang tanga, hindi pala. Nag-usap sila sa telepono. Ang boses ng babae sa kabilang linya ay malalim, kalmado, ngunit may bakas ng sakit na matagal ng kinimkim. Ganyan din ang nangyari sa akin, ipinatawag din ako para maging academic assistant. Lahat ay eksaktong tulad ng inilarawan mo. Hanggang sa isang araw, napagtanto kong hindi na ako estudyante. Hindi rin kasintahan, kundi isang pangalan na kailangang burahin para maprotektahan ang kanyang karera. Umalis ka? Hindi. Pinilit akong umalis. Sinabihan nila akong mag-leave muna dahil sa mental pressure. Pagkatapos, bigla na lang hindi ko na ma-access ang student records ko. Nang gusto kong magsalita, 1 buwan umiyak ang nanay ko. Sabing tatay ko, kung gusto kong mamuhay ng tahimik, kailangan kong matutong yumuko. Nanahimik si Bea, nanginginig ang kamay. Sa huli ngang kanilang pag-usap, sinabi ngang babae, kung may natitira pang katinuan sa kaibigan mo, ilabas mo siya bago siya maging isa pang anino sa listahan ng mga biktimang walang pangalan. Kinaumagahan, maagang gumising si Bea. Nagluto siyang lugaw, inilagay sa mesa ni Clara, kasama ang isang maliit na papel. May karapatan kang manahimik. Pero ang katotohanan ay kumakato na. Natulala si Clara pagkabasa. Tiningnan niya ang kanyang kaibigan, na nakukunwaring abala sa pahuhugas ng pinggan, at naramdaman niyang nanlabo ang kanyang nga mata. Isang malabong kutob ang bumangon sa kanya. Marahil, hindi siya ang una, at maaring hindi rin siya ang huli. Si Ginang Cruz ay isang propesor ng modernong panitikan, isang babaeng nasa edad 40 na laging nakasuot ng simpleng bestida, may malumanay na boses, at mga matang tila maraming itinatagong kwento. Dati, hinahangaan siya ni Clara, hindi lang dahil sa paraan niyang pagtuturo, kundi dahil sa katahimikang dala niya, na kaiba sa siglang mga mas batang propesor. Mula nang kumalat ang anonymous na liham, maraming propesor ang tila umiwas na pag-usapan ito. Tanging si Ginang Cruz langang, sa tuwing titingnan si Clara, ay may ipinapakitang kakaibang emosyon, hindi awa, hindi panghuhusga, kundi pag-unawa. Isang hapon, dinala ni Bea si Clara sa isang maliit na tea shop sa likod ng universidad. Hindi niya sinabi ang dahilan, ngunit pagpasok nila, nakita nilang naghihintay si Ginang Cruz. Natigilan si Clara. Magandang hapon po, ma'am. Bahagyang tumango si Ginang Cruz at inanyayahan silang umupo.
Hindi makatingin ng diretso si Clara sa mga mata ng propesor. May takot siyang nararamdaman ang takot ng isang estudyanteng lumihis sa landas na itinakda ng nga nakatatanda. Maya-maya, nagsalita si Ginang Cruz. Dahan-dahan ngunit tiyak. Alam kong may kinalaman ka sa liham. Hindi mo na kailangang kumpirmahin, sinasabi ng nga mata mo. Yumuko si Clara, nanginginig ang nga kamay. Akmang magsasalita si Bea, ngunit itinaas ni Ginang Cruz ang kanyang kamay. Alam mo ba kung bakit kita inimbitahan dito? Tumingin si Clara, basa ang nga mata para po patigilin ako. Umiling si Ginang Cruz. Dahil ayokong manahimik ka, tulad ng ginawa ko noon, tila huminto ang mundo sa sandaling iyon. Natulala si Clara. Hinikpitan ni Bea ang kamayang kaibigan sa ilalim ng mesa. Huminga ng malalim si Ginang Cruz at nagsimulang makwento sa isang boses na kalmado ngunit nakakakilabot. Ako ang pinakabatang propesor sa departamento noon, direktang ginabayan ni Presidente Reyes, na noon ay Vice Presidente pa lang. Inimbitahan din akong sumama sa mga business trip, pinuri dahil sa aking matalas na pag-isip, at naniwala sa mga pangakong magkasama naming gagawin ang malalaking bagay para sa edukasyon. Huminto siya, ang kanyang nga mata ay nakatingin sa isang malayong alaala. At isang araw, nang tumanggi akong lumampas sa hangganan, lahat ng pangako ay biglang naglaho. Ang aking mga plano ay itinigil, at ang aking aplikasyon para sa doktorate ay hindi inaprubahan. Inilipat ako sa mga minor subjects, tinanggal sa mga seminar lahat dahil sa isang pangungusap. Ayoko po, hindi na napigilan ni Clara ang kanyang emosyon. Tahimik na tumulo ang kanyang ngaluha. Pero bakit po hindi kayo nagsalita? Dahil natakot ako. Natakot sa tsismis, natakot na walang maniwala, natakot na ituring na isang bigong propesor na naninisi. Pinili kong manahimik tulad ng maraming iba pa. Ibinaba ni Ginang Cruz ang tasengang tsaa at ang kanyang mamata ay direktang tumitik kay Clara. Pero bata ka pa, may karapatan kang pumili. Gusto ko lang itanong, maglalakas loob ka bang tumayo o mananahimik ka rin tulad ng lahat ng ibang biktima? Hindi makasagot si Clara. Sa kanyang kalooban, may isang bagyong nagwawala. Naramdaman niyang tanga siya, kaawa-awa. Ngunit higit sa lahat, isang galit ang sumisiklap hindi para kay Presidente Reyes, kundi para sa sarili niyang hinayaan ang lahat na magpatuloy ng napakatagal. Ipinatong ni Bea ang kanyang kamay sa balikat ng kaibigan, isang tahimik na kilos na nagsilbing huling sandalan. Bago tumayo para umalis, mahinang sinabi ni Ginang Cruz na parang isang habilin, hindi kita hahayaang mag-isa. Kung magpasya kang magsalita, ako ang unang pipirma bilang saksi. 3 araw pagkatapos ng kanilang pakikita ni Ginang Cruz, niyaya ni Bea si Clara sa kanilang paboritong coffee shop. Ngunit ngayon hindi lang sila dalawa, may isang babaeng nakaupo na roon, payat ang mukha, may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata dahil sa kulang sa tulog. Ngunit may determinasyon sa kanyang tingin, hindi na kailangang ipakilala. Nakilala agad ni Clara na si Jasmine iyon, ang estudyanteng nawala. Hey, mahinang sabi ni Jasmine, hindi ko akalaing babalik pa ako rito, lalo na para sa isang kwentong hindi ko pa rin kayang pangalanan sa loob ng 3 taon. Nanahimik si Clara, nanlalamig ang kamay sa kaba. Nagsimulang makwento si Jasmine. Ang kanyang kwento ay parang isang nakakatakot na kopya ngang pinagdaanan ni Clara. Mahusay na estudyante, binigyan ng special na atensyon ni Presidente Reyes, ginawang academic assistant, mga mensahe, mga business trip, at mga pangakong pananatilihin bilang propesor. At tulad ni Clara, may isang gabi kung kailan nabura ang lahat ng linya walang pilitan, ngunit puno ngang manipulasyon. At pagkatapos ng gabing iyon, nagbago ang lahat. Noong una, akala ko pag-ibig, mapait nang ngumiti si Jasmine. Pero ang pag-ibig, hindi nananahimik kapag may problema. Hindi ito basta nalang bumibitaw kapag kailangan mong proteksyon. Nang magsimula akong humingi ng isang pangalan para sa aming relasyon, isang pag-amin, nanahimik si Presidente Reyes at pagkatapos ay tahimik na nagmungkahi na mag-leave muna ako dahil sa problemang psikolohikal. Ang aking student account ay na-lock at bigla na lang akong nawala. Hinikpitan ni Bea ang kamay ni Clara nang makitang tahimik na tumutulo ang luha ng kaibigan. Noon,
Wala akong hawak na kahit ano. Walang ebidensya, walang kakampi. Takot din ang makaibigan kong magtanong. Lahat sila takot, pero mas takot ako kaysa sa kanila. Pero iba nang gayon, sabi ni Bea. Handa si Ginang Cruz na tumestigo. Aten gayon, nandito ka na rin. Kinuha ni Jasmine mula sa kanyang bag ang isang maliit na silver na USB. Ito ang buong recording ng huli naming pag-usap. Nandun lahat ang mga pangako, ang pagtanggi, at kahit ang mga salitang lumalabag sa batas. Kung maglalakas loob kayo, sasama ako. Tumingin si Clara sa dalawang babae sa harap niya, isang nakaranas ng pagbagsak, isang may sapat na tapang na magsalita, at siya na nasa gitnang pagpapasya, mananahimik o lalabas mula sa dilim. Hinikpitan niya ang hawak sa USB, nanginginig ang boses ngunit puno ng determinasyon. Ayoko nang maging pangatlong biktima. Kung hindi ako magsasalita, ilan pa kaya ang susunod sa akin? Tumango si Bea. Ngumiti si Jasmine sa unang pagkakataon. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Clara na hindi na siya nag-iisa. Ang dating biktima ay nagiging isang bilog ng suporta at ang katotohanan na dati isang pabigat ngayon ay isang sandata. Hindi pa nagsisimula ang laban. Ngunit ang unang sina ng liwanag ay sumilip na. Gabi na nang umuwi si Clara sa kanilang inuupahan. Tahimik ang kalsada, tanging madilaw na ilaw ang nagbibigay liwanag sa basang daan. Hindi niya pinansin si Bea at hindi na rin nag-abala pang magbihis. Umupo siya sa kama, binuksan ang laptop at isinaksak ang USB. Isang audio file na halos 10 minuto ang haba ang lumitaw. Pinindot niya ang play, nanginginig ang kamay. Umalingaw-ngaw ang boses ni Jasmine, mahina at garalgal. Kailangan kong malinawan kung ano talaga tayo. At pagkatapos, ang malalim at mabagal na boses ni Presidente Reyes, hindi galit, ngunit kasing lamig ng bakal. Huwag kang mag-ilusyon. Pinahahalagahan lang kita tulad ng pagpapahalaga ko sa maraming iba pang estudyante. Akala mo ba, sapat na ang ilang gabing makasama tayo para baguhin ang lahat? Natigilan si Clara. Kahit na alam na niya, kahit na binalaan na siya ni Bea at Jasmine, nang marinig niya mismo mula sa bibig nito, naramdaman niyang nadurog ang kanyang puso. Ang madating matatamis na salita ay naging mapatalim. Ang mga malalambing na kilos ay isa palang pag-arte. At hindi siya ang nag-isa. Lalong hindi siya espesyal, isa lang siyang pangalan sa mahabang listahan ng mga ginamit. Tinanggal niya ang USB, pinatay ang laptop, ngunit hindi makatulog. Buong gabi siyang nakahiga, dilat ang mga mata, at ang mga alaala ay bumabalik na parang isang pukyutang nakakagulo. Ang unang pagkakataon na natanggap niya ang libro, ang unang beses na sumama sa kanya sa ulan, ang yakap mula sa likod, ang gabi sa villa, ang pangakong hahanap akong paraan, lahat ngayon ay walang laman. Napayak si Clara, hindi malakas. Tahimik lang na tumutulo ang luha sa kanyang unan. Sa unang pagkakataon, umiyak siya hindi dahil sa pag-ibig o panghihinayang, kundi dahil sa kahihiyan. Kahihiyan sa sarili niyang naging sobrang inosente para maniwala sa isang bagay na akala niya'y pag-ibig. Bumangon siya at tiningnan ang paligid. Ang maliit na silid na naging tahanan niya sa loob ng 2 taon. Sa mesa ay ang papel na isinulat ni Bea. Maari kang manahimik, pero ang katotohanan ay kumakato na. Kumuha siyang panulat at sumulat sa likod. Binuksan ko na ang pinto, at hindi ko hahayaang may dumaan pa ng hindi nagbabayad. Kinaumagahan, pagising ni Bea, nakita niyang nakaupo na ang kaibigan sa mesa. Maayos ang buhok, kalmado ngunit determinado ang mata. Bea, sabi ni Clara, garalgal ang boses. Gagawin ko, magsasalita ako. Walang tinanong si Bea. Lumapit siya at hinawakan ang balikat ng kaibigan. Alam ni Clara na hindi siya nakatulog kagabi, ngunit alam din niyang iyon ang unang gabi, sa loob ng 1 taon na tunay siyang gising. Makalipas ang 2 araw, pumasok si Clara sa administration building ng may ibang pananaw. Wala na ang takot na may makakita sa kanya. Wala na ang pagiging mahiyain. Dumiretso siya sa 3 palapag at kumatok ng 3 beses sa pamilyar na pintong opisinang presidente.
Tumingala si Presidente Reyes, saglit na natigilan nang makita siya, ngunit mabilis na bumalik sa kanyang pagiging kalmado. Clara, anong kailangan mo? Gusto ko po kayong makausap ng pribado. Malinaw ang kanyang boses, hindi mataas, ngunit tiyak. Tumango ito at isinara ang pinto. Tahimik ang silid tulad ng dati. Ang parehong ilaw, ang parehong amoy, ang parehong sofa kung saan sila dating makatabing umupo. Ngunit ngayon, hindi na natinag si Clara. Umupo siya sa tapat nito, hindi umiwas sa tingin. Nakausap ko na po si Jasmine, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Presidente Reyes. Alam ko na po ang lahat, pati ang recording ng sinabi ninyo sa kanya bawat salita. Kumunot ang nonito, anong sinabi niya sa'yo? Huwag kang magpadala sa mataong hindi nakakaintindi. Hindi po ako nagpapadala, mas malinaw po ang isip ko ngayon kaysa dati. Kinuha ni Clara mula sa kanyang bag ang isang papel, isang kopyang resibo ng formal na reklamo na ipinadala sa disciplinary board ng universidad kasama ang USB. Naipadala ko na po ang lahat ng kailangang ipadala. Kasama ang recording, ang testimonya ni Ginang Cruz, at ang listahan ng maestudyanteng binigyan ninyo ng espesyal na atensyon. Hindi ko po ito ginagawa para magiganti. Ginagawa ko ito para tapusin ang isang manipulasyong matagal nang nangyayari. Hindi na napigilan ni Presidente Reyes ang sarili, lumalim ang kanyang boses. Alam mo ba na sinisira mo ang karerang isang tao? Marami akong naitulong sa iyo, hindi mo yan maitatanggi? Mapait na ngumiti si Clara. Hindi ninyo ako tinulungan dahil magaling ako. Pinili ninyo ako dahil mahina ako. Nagkakamali ka, Clara. Tumayo ito at lumapit. Hindi mo naiintindihan ang lahat. Hindi ikaw ang unang nakaintindi sa akin, at hindi ka rin magiging ang huli. Kaya nga po ako nandito ngayon, dahil ayokong makaroon pang ang pangatlo o pangapat. Tumayo siya, hindi umaatras. Mula ngayon, wala na kayong kontrol sa akin. Hindi ako ang liwanag ng buhay ninyo, hindi ako ang nag-isa, wala akong anuman sa inyo. Estudyante ako, isang tao, at isang taong binabawi ang respeto para sa sarili, hindi na niya hinintay ang sagot nito. Tumalikod siya, binuksan ang pinto, at lumabas sa silid na dating kumulong sa kanya sa pamamagitan ng matatamis na salita at pekeng mga tingin. Naglakad siya ng mabilis sa pasilyo, gumaan ang pakiramdam. Sa ibaba, naghihintay si Bea. Nang makita siya, ngumiti ito, walang naksalita, nagtinginan lang sila isang tingin na puno ng pag-unawa, paghanga, at kapayapaan pagkatapos ng bayo. Alam ni Clara na marami pang pagsubok sa hinaharap. Maaring pag-usapan siya, pagdudahan, at husgahan ng mga hindi nakakaintindi. Ngunit hindi na siya natatakot dahil sa unang pagkakataon, pagkatapos ngang mahabang panahon, tumayo siya ng tuwid at hinarap ang taong dating nagpabagsak sa kanya. Isang linggo pagkatapos ngang komprontasyon, naging magulo ang universidad. Kumalat ang tsismis, may nagsasabing ililipat na si Presidente Reyes, mayroon namang nagsasabing na-lift siya dahil sa karamdaman. Ngunit isang maliit na grupo lang ang nakakaalam ng totoong nangyayari. Si Clara, Bea, Ginang Cruz at Jasmine, 4 na taong dati walang kaunayan, ngayon ay isang koponat. Ang maliit na silid-pulungan sa likod ng lumang library ay naging kanilang pansamantalang headquarters. Sa mesa, nakalatak ang madokumento. Ang reklamo, ang recording, ang listahan ng madating assistant at ang makopya ng email na naitago ni Jasmine. Nakatakda ang internal hearing ng disciplinary board sa loob ng 10 araw. Sabi ni Ginang Cruz, bago yon, kailangan nating gawin ang 3 bagay. Una, siguruhin ang katotohanan ng mga ebidensya. Ikalawa, kumuha ng testimonya mula sa hindi bababa sa 2 pang dating biktima. Ikatlo, mahandaeng pampublikong pahayag kung kakailanganin. Si Bea ang naatasang kontakin ang isang mas nakatatandang estudyante, si Michelle, na napabalitang may espesyal na relasyon nun sa presidente ngunit bigla na lang lumipat ng paralan. Si Jasmine naman ay nakipag-ugnayan sa isang abogadong kakilala para sa legal na suporta. Si Clara ang sumulat ng detalyadong salaysay ng lahat ng nangyari. Bawat salitang tinatype niya ay masakit, ngunit habang nagsusulat siya, lalo siyang gumagaan na parabang unti-unti niyang tinatanggal ang buhol sa kanyang puso. Makalipas ang 3 araw,
nakipagkita sila kay Michelle sa isang tahimik na coffee shop. Mas payat si Michelle kaysa sa mga lumang litrato. Malungkot ang mukha ngunit matatag ang mga mata. Noong una, hindi ako makapaniwala na may maglalakas loob. Pero nang matanggap ko ang mensahe ni Bea, naintindihan kong hindi ko na kayang manahimik pa. Ikinuwento niya ang kanyang karanasan, halos katulad ng kay Jasmine, ngunit mas naging matatag siya para tumigil ng maaga. Ang naging kapalit. Tinanggalan siyang scholarship, binago ang kanyang grado, at pinilit na lumipat ng kurso. Hindi ko kailangan ng simpatya. Ang gusto ko lang, wala nang ibang dumanas ng pinagdaanan ko. Nang pumirma si Michelle sa kanyang salaysay, hindi napigilan ni Clara ang kanyang luha. Isa na namang biktima ang tumayo at iyon ang pinakakinatatakutan ng nakasala, ang biktimang hindi na nananahimik. Nang gabing iyon huling nakpulong ang grupo, handa na ang lahat. Ngumiti si Ginang Cruz. Maaring masaktan tayo, pero ang katotohanan, hindi. Lagi lang itong naghihintay na may labas. Hinikpitan ni Clara ang hawak sa folder. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa hearing, ngunit sigurado siya sa isang bagay, hindi na siya natatakot dahil ngayon, hindi na siya nag-isa. Lunes, alas 9 ng umaga. Mabigat ang tensyon sa silid-pulungan sa ika-4 na palapag ng Administration Building. Sa labas, abala pa rin ang mga estudyante, walang kamalay-malay sa isang pulong na maring magpayanik sa buong universidad. Sa loob, naroon ang 7 miyembrong disciplinary board, 2 kinatawan mula sa Student Council, si Ginang Cruz at si Clara. Sa dulong mesa, nakaupo si Presidente Reyes, tahimik, hindi na makikita ang dating kumpiyansa. Sisimulan na natin ang pagdinig tungkol sa reklamong paglabag sa etika laban kay Presidente Reyes, sabi ng chairman. Maari nang magsalita ang nagrereklamo, si Bebe Clara Santos. Tumayo si Clara, makahawak ang magamay ngunit matatag ang tingin. Dahan-dahan at malinaw ang kanyang boses. Ako po si Clara Santos. Narito ako para ilahad ang tungkol sa manipulasyon at pag-abuso sa kapangyarihan ni Presidente Reyes sa akin at sa pagkakaalam ko, sa marami pang ibang estudyante, ikinuwento niya ang lahat mula sa unang pagkikita, mga mensahe, ang business trip, hanggang sa biglaang pagbabago ng pakikitungo nito. Ipinresinta niya ang recording nina Jasmine at Presidente Reyes. Kasama ang testimonya nina Michelle at Ginang Cruz. Hindi po ako naghahanap ng paghihiganti. Gusto ko lang pong matigil na ito at wala ng ibang estudyanteng kailangang ipagpalit ang kanilang tiwala sa sakit. Nanahimik ang silid. Ginoong Reyes, mayroon ka bang tugon? Tanong ng isang miyembro. Tumingala si Presidente Reyes, kalmado pa rin ang boses. Itinatanggi ko ang lahat ng paratang. Ang sinabi ni Bebe Santos ay base lamang sa emosyon. Tinulungan ko siya dahil sa kanyang angking galing. Ang recording, kung mayroon man, ay maring edited. Tumingin ang chairman sa isang independent na abogado na inimbitahan. Tumango ito. Aming sinuri ang audio file. Walang senyales ng anumang pagbabago. Bahagyang namutla si Presidente Reyes. Isang matandang propesor ang nagsalita. Ginoong Reyes, malaki ang tiwala ko sa iyo nun, ngunit ang mga ebidensyang ito ay hindi maaring gawa-gawa lang. Kailangan naming pansamantalang suspendihin ka habang isinasagawa ang formal na investigasyon. Isang desisyon ang pinirmahan, isang pulang selyo ang itinatak. Nakita ni Clara na kumuyom ang kamay ni Presidente Reyes. Hindi na ito naksalita, tahimik na inayos ang kanyang magamit. At umalis. Nang magsara ang pinto, walang naksalita, ngunit sa mga matang lahat, may nagbago. Hindi na sila tumalikod. Naghihintay si Bea sa ibaba. Nang makita siya ni Clara, niyakap niya ito ng mahigpit. Hindi umiyak si Clara, ngunit ang manggaluhang tumulo ay hindi na luhang sakit, kundi luhang kalayaan. Ang balita tungkol sa suspensyon ni Presidente Reyes ay kumalat ng mas mabilis kaysa sa anumang lecture, wala pang 2 araw, pinag-usapan na itong lahat. Nagsimulang lumabas ang komento sa mga student forum. Toto kaya yan? Mukha pa namang mabait si sir. Baka nakpapapansin lang yung babay. Gusto lang sumikat. Ibig sabihin, lahat ng naging assistant niya, may something. Binasa ni Clara ang bawat komento. Bawat salita ay parang isang saksa. Sa klase,
Ramdam niya ang nakakaibang tingin, may mga tahimik, may mga nagbubulungan, kahit walang direktang nagsasabi, ang hangin sa paligid niya ay naging malabo at malamig. Si Bea ay nanatili sa kanyang tabi. Hayaan mo sila. Ginawa mo ang tama. Ang nga matatalino, may intindihan ka. Ngunit gaano man siya katatag. Si Clara ay isang 20 taong gulang pa rin. Nang gabing iyon, nagsara siyang lahat ng social media apps. Kinabukasan, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Bumalik si Jasmine sa universidad. Pumasok siya sa isang pulong ng student council. Ito ang nga taong nakakaalam pero nanahimik, sabi niya, itinuturo ang isang listahan. Hindi ko kailangan ng proteksyon ninyo. Ang kailangan ko lang, huwag kayong manahimik sa susunod na may mabibiktima. Ang nasalitang iyon ay na-record ng isang estudyante at na-post online na may caption, ang nga biktima ay hindi nangangailangan ng papuri, kailangan nila tayong maging mulat. Sa loob ng isang gabi, nagbago ang ihip ng hangin. Dumami ang nga mensahe ng suporta para kay Clara. Ang nga dating pinaboran ay nagsimula na ring magsalita. Maging ang ilang profesor na nakaranas ng pressure ay nagpadala ng ngalihim na sulat sa disciplinary board. Ang katotohanan, kapag sapat na ang dami, ay hindi na isang nag-isang boses. At si Clara mula sa pagiging troublemaker ay tiningnan na sa ibang paraan. Ngunit alam niyang mahaba pa ang daan. Ang reputasyon ng isang presidente ay hindi madaling sirain. At nariyan pa rin ang mga lihim na kumokontra, ang mga nasa likod ng kapangyarihan. Nakaupo si Clara sa loob ng silid-aralan, nakatingin sa labas. Sa ilalim ng mga puno, nagtatawanan ang mga estudyante. Sila ay kasing inosente niya nun, bago dumating ang bagyo sa kanyang buhay. Kinuyom niya ang kanyang nga kamay. Okay lang. Lahat ng bagyo ay lilipas, basta't hindi mo hahayang masira ang iyong kalooban. 2 linggo pagkatapos ng suspensyon, isang balita ang lumabas. Hindi pa formal na napaparusahan si Presidente Reyes. Ang dahilan, hindi pa sapat ang ebidensya. Nag-text si Ginang Cruz, nakipakita sa kanila sa isang coffee shop. May backer si Presidente Reyes, sabi niya. Si Ginong de Leon, isang mataas na opisyal sa Department of Education at matalik niyang kaibigan. Akala ni Clara tapos na, ngunit ang kasamaan pala ay hindi nag-isa, at ang kabutihan ay masyadong mahina kung walang sandalan. Anong gagawin natin? Tanong ni Bea. Kumuha si Ginang Cruz ng isang papel mula sa kanyang bag, isang kopya ng isang lumang liham na nagbubunyag ng isang network ng korupsyon sa universidad. Ang sumulat nito ay handa ng magbigay karagdagang ebidensya. Ngayon, naintindihan na ni Clara, si Presidente Reyes ay isa lamang taw-tauhan, nakipagkita si Jasmine sa kanya. May dala itong isa pang USB. Ito ang recording ng pag-usap ni Presidente Reyes at isang sponsor tungkol sa pag-alis sa mga estudyanteng kumokontra sa isang proyekto. Nagpasya si Clara na sumulat ng isang bukas na liham, nilagdaan ng sarili niyang pangalan, at ipinadala sa lahat ng profesor, sa student council, at sa media. Hindi ako nagsasalita para lang maparusahan ang isang tao, isinulat niya, kundi para itanong, ang isang taong nakakamali ay maaring aksidente, ngunit ang isang sistemang kumukonsinti sa pagkakamali ay sinasadya. Ang liham ay mabilis na kumalat. Isang malaking pahayagan ang naglathala nito. Makalipas ang ilang araw, isang independent na investigation team ang ipinadala sa universidad. Ang mga dating nanahimik ay nagsimulang matakot. Ang mga dating nang husga kay Clara ay yumuyuko na ngayon. Hindi siya nagdiwang. Gumaan lang ang kanyang pakiramdam dahil ngayon, hindi na siya lumalaban para sa sarili niyang sakit, kundi para sa daan-daang estudyanteng susunod sa kanya. Isang linggong nanatili ang investigation team sa universidad. 3 beses ipinatawag si Clara, dala ang lahat ng ebidensya. Noong Biyernes, isang anunsyo ang idinikit sa bulletin board. Si Presidente Reyes ay tinanggal sa serbisyo dahil sa malubhang paglabag sa etika, pag-abuso sa kapangyarihan, at pamemekeng na dokumento. Si Ginong de Leon ay sinuspinde rin ng hapong iyon na bulungan ang mga estudyante. Hindi natutulog ang hustisya, naglalakbay lang ito sa ibang daan.
Nakaupo si Clara sa hagdanan ng library. Dinalhan siya ni Bea ng milk tea. Tahimik lang silang nakatingin sa mga estudyanteng naglalakat. Alam nilang hindi na magiging pareho ang universidad na ito. Gabi, nakatanggap siyang isang anonymous na email. Sorry kung pinagdudahan kita. Salamat sa pagsasalita para sa aming maduwag. Binuksan niya muli ang kanyang telepono. Puno pa rin ng gulo ang social media, ngunit hindi na niya ito iniwasan. Dahil hindi na siya ang dating estudyanteng takot sa tsismis. Siya ang taong dumaan sa apoy at nakaligtas. Kinabukasan, isang pangkalahatang pagpupulong ang idinaos. Nangako ang pansamantalang presidente ngang pagbabago. Inimbitahang magsalita si Ginang Cruz. Ang edukasyon ay lugar para sa kaalaman, sabi niya. Ngunit kung walang ligtas na kapaligiran, ang kaalaman ay malalanta. Salamat sa pagtulong ninyong iligtas ang lupang ito. Nakpalakpakan ang lahat. Tumingin sila kay Clara, hindi na bilang isang troublemaker, kundi nang may paganga at pasasalamat. Si Presidente Reyes, ayon sa balita, ay nagbitiw sa lahat ng kanyang posisyon at umalis sa lungsod. Si Jasmine ay nakapagtapos na at nagtatrabaho na ngayon para sa isang NGO na nagpoprotekta sa karapatan ng mga estudyante. Nang gabing iyon, bumalik sina Clara at Bea sa lugar kung saan, 2 buwan na ang nakalipas, umiyak siya sa takot. Ngayon, nakatayo siya ng tuwid, nakatingin sa kalangitang puno ng bituin. Hindi ko akalaing ganito ang magiging katapusan, sabi niya. Hindi dahil malakas ako, kundi dahil may mataong hindi ako hinayaang bumaksak. Ngumiti si Bea. Binago mo ang buong universidad na ito, tumawa si Clara. Sa unang pagkakataon sa loob ng 60 araw, isang tawang buo at malaya, maagang dumating ang tagsibol. Namulaklak ang mapuno sa harap ng kanilang gusali. Bumalik na sa dati ang sigla ng paaralan, ngunit ito'y sigla ng muling pagsilang, hindi natakip ng katahimikan. Bumalik si Clara sa kanyang klase. Nagsimula siyang lapitan ng ibang estudyante. Nagtatanong kung paano magreklamo, kung paano lumaban ng walang takot. Siya ang naging daan. Sa kanyang huling gabi bago ang kanyang internship, sumulat siyang isang sanaysay. Ang isang huwarang guro ay hindi yung hindi nakakamali. Siya yung marunong makinig, marunong magbago, at ginagamit ang kapangyarihan para umangat, hindi para mangapi. Kinaumagahan, umalis siya para sa kanyang internship sa isang high school. Sa daan, nakita niya ang pangalan ng kanyang universidad na kumikinang sa ilalim ng araw, ang lugar na dati niyang gustong takasan. Ngayon ay ang lugar na buong pagmamalaki niyang tinatawag na simula. Madalas nating isipin na ang kasamaan ay lulutasin ng isang hindi nakikitang kamay ng hustisya. Ngunit minsan, ang hustisya ay nagsisimula sa isang taong naglakas loob na tumayo. Ang kwento ni Clara ay hindi kwento ng isang taong likas na matapang, kundi ang paglalakbay ng isang ordinaryong taong puno ng takot ngunit piniling hindi manahimik. Sa loob ng 60 araw, hindi lang niya iniligtas ang kanyang sarili, kundi ginising din niya ang isang buong komunidad. Kung may isang bagay na maaring iwan ang kwentong ito ay isang paalala. Kung ikaw ay nasa harap ng inhustisya, huwag mong isipin na ikaw ay napakaliit dahil ang isang maliit na apoy, kung sisindihan sa tamang oras, ay sapat na para bigyang liwanag ang isang madilim na silid.